Kamusta Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy mo, ang energy ng person mo, ang energy ng relasyon. At sa huli ay aalamin natin yung charms. Unahin muna natin itong rune para malaman pa natin yung iba pang detalye. Ang unang rune ay Berkano. Magkakaroon ng family celebration, pwedeng graduation or pagkakaroon ng baby, gathering, na mas lalong magpapatibay sa koneksyon o relasyon sa family. Itong puting rune naman na ito, ang ibig sabihin, yung kapalaran ang kikilos mismo sa iyo. Yung pagkilos ay positibo at saka pabor sa iyo. Ito naman ay isa. Ano man yung kakaharapin mong problems, hadlang, or sitwasyon, ay temporary lang ito. Kaya hindi mo kailangan mag-worry. Sumunod ka sa kung ano yung nagiging daloy ng buhay mo. Higit na kailangan ang patience. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Yung card mo muna ang unahin natin. The Wheel of Fortune, Ace of Swords in reverse at Fortune Teller. Sa cards mo na ito, meron ng pagbabagong nangyayari sa buhay mo na positive. Kung ikaw lang yung nasa sitwasyon, makakapag-decide ka, pero may mga hadlang sa paligid mo. Merong argumento o kaya nade-delay yung mga plano mo. Kaya ang ilan sa inyo, sumasadya ka mismo sa manghuhula o kaya dito nanonood ka online. Para makapag-decide ka ng tama. Pero pinapaalala ng mga cards na hindi ka bibigyan ng magandang pagkakataon ng universe kung wala kang magiging option. At paalala rin itong mga cards na huwag mo sayangin yung oras mo sa mga hindi naman importante or maliit na issue. Mag-decide ka sa kung ano yung importante sa iyo. Ang ilan sa inyo sa career, mas gamitin mo yung isip mo kesa sa emosyon. Para walang pagsisisi na mararamdaman kasi kailangan mo munang tingnan yung sitwasyon mo. Kailangan mo munang i-delay yung sitwasyon mo. Pero soon magpapalit ka rin ng trabaho. At pipiliin kung ano yung pangarap mong trabaho. Para sa mga single, meron kang person na makakarelasyon. Matagal yung relasyon nyo pero hindi kayo palaging magkikita. Pinag-iingat ka ng card sa ganitong setup ng relasyon or connection kasi hindi lang ikaw yung karelasyon niya. Sa mga nasa relationship, maganda naman yung relasyon nyo eh. Kaya lang dahil nga sa nagkakaroon ng space, may kanya-kanya kayong buhay. Nagkakaroon ng misunderstanding at saka pagtatalo. Hindi nyo sapat na nakikilala yung isa't isa. Kung gusto nyo ito magtagal, importante yung time sa relasyon. 2 of Pentacles, Blessings of Ganesha, 7 of Swords. Dahil sa connected kayo sa isa't isa ng person mo, may posibilidad
na magkapalit kayo ng cards kaya ikaw na lang balang tumukoy. Itong cards ng person mo, mas nagfo-focus siya sa career, sa kita, at saka sa mga oportunidad na dumarating. May mga magandang simula na nangyayari sa buhay ng person mo. Pero patungkol ito sa pag-unlad niya, sa pag-aaral, sa trabaho or negosyo. Ipinapakita na nahihirapan din siyang pagsabayin yung mga dumarating sa kanya. Sa financial, ang advice ng cards, wala namang madali eh. Kailangan nasa proseso. Pinag-iingat ka sa mga scammer. Ang ilan sa inyo nag-i-invest ka na para madoble yung financial na meron ka. Or may trabaho ka na pero meron ka pang extra na negosyo. At paalala rin ng cards na huwag ka basta magpahiram ng financial at saka huwag basta magtiwala pagdating sa money. Kasi base na rin sa mga cards, yung person na manluloko sa'yo walang konsensya. Kasi iniisip din niya yung kapakanan niya kung paano naman siya kung wala siyang kita. Kaya mag-ingat. Para sa ilang single, hindi love ang prioridad mo. Pangalawang card na ito. Kasi ang gusto mo ay magkaroon ng improvement sa buhay mo. At saka, ang ilan sa inyo na single, walang closure. Kasi, isa sa inyo ng person yung pinapakita na hindi interesado sa relasyon. Kumbaga, hindi pa talaga seryoso. At ang ilan na nasa relationship, nakikita mo sa person mo na hindi niya priority yung relasyon niyo. Mahirap ka rin pasinungalingan kasi nakukutuban mo ba? Na nakukutuban mo na yung sinasabi ng person mo, kalahati tama, kalahati hindi totoo. May mga tanong ka din na hindi nasasagot ng person mo or hindi niya sinasabi sa iyo ng diretso or tama. Ang ilan sa inyo naiisip mo na cheater siya or nagsisinungaling siya na wala siyang oras sa iyo kahit meron naman. Ito na yung cards para sa relationship. The Death, King of Swords, at Six of Wands. Maganda na itong mga cards mo kasi meron ka ng tatapusin na chapter sa buhay mo. Kasama na din yung person na hindi nagbibigay ng interest or attention sa iyo. Ang ilan sa inyo separated o kaya divorce. At saka kahit na magkaroon ka man ng sitwasyon na merong legal issues or meron mang masakit na sabihin sa'yo yung ibang tao or person, sa huli, may maganda pa rin mangyayari sa buhay mo. Kasi hanggang doon na lang ang magagawa ng person at magmo-move on ka na sa buhay mo sa mas happy. Merong recognition at saka mga taong susuporta sa iyo. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, merong elder person na kailangan ng suporta na para palakasin yung loob niya sa health issues na kinakaharap niya. Ang ilan sa inyo, meron kang health condition na yung tradisyon ang sinusunod mo. Mas maigi na magpatingin sa doktor para nalalaman mo kung ano yung tama para sa iyo. At saka nakadalawang cards na rin para sa recovery kasi ang ilan sa inyo nagkaroon ng minor na sakit. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo iniisip mo na tapusin na lang yung relationship nyo ng person mo. Kasi yung person mo masakit magsalita kahit sa ibang kapwa. Yun talaga Eight of Cups. Meron talagang person na aabandonahin na yung relasyon or tatapusin. Naka 3 cards ka na. Mas pipiliin mo kasi yung klaro
na plano, sitwasyon, hindi yung nagpapaligoy-ligoy pa or pinaghihintay ka ng matagal. At saka pangatlong card na ito para sa bagong simula. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang person mo gusto niya, siya yung nasusunod. Kaya ito yung pinapakita sa iyo para mag-ingat ka na hindi ka magamit. Dahil sa deserve mo ng mabuting karelasyon at tapat. Sa mga single sa future, darating na yung potential person na fit sa iyo. Yung mga katangian na gusto mo, nasa kanya. At ang advice ng cards, kung ano man yung mga nagawa mo sa nakaraan na hindi mo natapos, ay tapusin mo ng maayos. Para hindi ito magiging problema in the future. Kasi ang ilan sa inyo, nakikipagrelasyon pero hindi seryoso or umaalis na lang. Itong card na ito ang nagsasabi na kaya maraming delay, hadlang sa buhay mo kasi ito yung paraan para maisaayos yung buhay mo. Kasi sa mga hadlang, doon nakatago yung mga golden opportunities. Kaya huwag agad sumuko. Itong letting go naman, mahirap itong gawin pero ito yung paraan para mapunta ka sa tamang direksyon ng buhay mo. Meron kang person na i-let go or situation. Yung pag-release sa mga unhappy na sitwasyon ay isa rin sa progress. Pangalawang card na ito para sa transformation. Changes na pwedeng positive or negative. Depende sa kung anong sitwasyon ang pipiliin mo. Lakasan mo yung loob mo at saka tanggapin yung mga nangyayari sa buhay mo para dumating na yung extraordinary na blessings na para sa iyo. Charms naman ang alamin natin. Pwedeng mag-resonate ka dito sa charms o kaya sa tarot cards lang. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi, saan man kayo naroon. Ito na yung ilan sa 12 zodiac na nangunguna sa reading na ito. Aries, Taurus, Pisces, Sagittarius, at Aquarius. Ito naman yung ilan sa initials na posibleng nandito yung letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.